Inilunsad ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang bagong mga pasilidad ng Ninoy Aquino International Airport o NAIA Terminal 3 sa Pasay para sa mas mabilis at komportableng pagbiyahe ng mga pasahero. Isa sa mga bagong pasilidad ng paliparan ay ang electronic gates na kayang magproseso ng immigration clearance ng mga pasahero sa loob ng 20 segundo, 200 square meter dignitaries lounge at bagong food halls. Ayon sa Pangulo, ang mga bagong pasilidad ay hindi lamang tungkol sa infrastruktura, kundi sa malasakit at pananabik ng mga bumabalik na Pilipino sa bansa. Hindi lamang ito usapin tungkol sa infrastruktura. Ito ay usapin ng malasakit, ang pag-unawa sa pagod, pangamba at pananabik ng bawat Pilipino at bisitang dumadating dito sa ating bansa. This accomplishment reminds us that when systems are fixed and institutions cooperate, efficiency follows, and so does public trust. May these efforts inspire deeper collaboration among stakeholders, stronger institutions across all sectors, and developments that place people at the center of governance. Samantala, bukas ang posibilidad na magkaroon ng reenacted budget sa unang quarter ng 2026, bunsod ng magkakaparehong sentimiento ng halos lahat ng mga senador ayon kay Senate President Pro Tempore Ping Lacson. Ayon sa senador, mas mainam ito upang maiwasan ang corruption-conducive at graft-ridden General Appropriations Bill gaya ng natuklasan ni Senator Kiko Pangilinan na unproperly identified o walang coordinates at description na 8 billion peso farm-to-market road projects. Taliwas ito sa paninindigan ni House Appropriations Committee Chair Mika Suwansing na handang mag-extend ng schedule may pasalamang ang budget ngayong taon. Sa ibang ulat, inaprubahan na ng Bicameral Conference Committee ang 23 billion pesos na pondo para sa mas pinataas na subsistence allowance ng mga military and uniformed personnel. Nakapaloob sa 2026 General Appropriations Bill na mula sa 150 pesos may tataas na hanggang 300 pesos kada araw ang subsistence allowance ng MUP. Ayon kay House Appropriations Chairperson Micaela Suwansing, alinsunod ito sa kamakailang inilabas na Executive Order No. 84 ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Samantala, malaki naman ang posibilidad na hindi na maibalik pa ang 45 billion peso budget na tinapyas sa 2026 budget ng DPWH. Sakaling maibalik, hindi na umano buo ito ayon kay Senate Majority Leader Mig Zubiri. Narito ang ulat. Posibleng hindi na maibalik pa sa Department of Public Works and Highways o DPWH ang tinapyas na 45 billion pesos para sa panukalang pondo nito sa susunod na taon. Sa paninindigan ni Senate Majority Leader Juan Miguel Zubiri, hindi anya papayag ang Senate Bicam panel na maibalik ng buo ang kinaltas na overpriced budget para sa mga infrastructure projects ng DPWH. Ayon pa sa senador, kahit naglabas na ng apology si DPWH Secretary Vince Dizon at nagsumite ng mga bagong dokumento, nananatili ang kanyang paninindigan na hindi ibalik ang naturang pondo. Matatandaan na nitong Lunes ay pinuspone ng Senado ang Bicam para suriin ang mga dokumentong ipinasa ng DPWH kaugnay ng pagbabawas nito ng budget sa mga overpriced na materyales sa proyekto ng kagawaran. Bagaman tutol ang panig ng House sa pansamantalang suspensyon, ilang oras din ang kanilang hinintay bago tuluyang sumuko sa naturang desisyon. Nitong Martes rin ay nagkaroon ng pagkaantala sa sesyon bunsod ng mga bagong datos mula sa DPWH. Ang mga karagdagang dokumento ay kaugnay ng pagtatama ng DPWH sa umano'y kanilang pagkukulang sa pagsumite ng datos. Samantala, nagbabadya naman ang pagkakaroon ng reenacted budget sa unang quarter ng 2026 para sa mas masusing pagsisiyasat at pagpasa sa panukalang pondo. Princess Castro nag-uulat para sa Golden Nation Network.
Sa kabilang banda, mariing itinanggi ni House Speaker Faustino Bojidy III ang aligasyon ng umano'y budget insertion sa gitna ng Bicameral Conference Committee deliberations sa 2026 budget ng Department of Public Works and Highways. Sa isang pahayag, sinabi ni Dee na mali at mapanlinlang ang mga ulat na may palihim umanong pagdaragdag ng pondo o mga probisyon habang tinatalakay ang panukalang budget. Binigyang diin ng Speaker na lahat ng nilalaman ng House version ng budget ay dumaan sa tamang proseso at inaprubahan ng buong Kamara sa ikatlong pagbasa bago pa man magsimula ang BICAM. Sa ibang balita naman, isinusulong ng Akbayan Reform Bloc sa Kamara ang isang pakete ng mga panukalang batas sa kalusugan na layong palakasin ng serbisyong medikal para sa mga senior citizen at may hirap na Pilipino. Narito ang ulat ni Jade Buhoy. Naghain kamakailan ang mga mababatas ng akbayan ng ilang health reform bills na tutugon sa pangangailangan ng mga vulnerableng sektor, partikular ang matatanda at mga indigent. Kabilang dito ang House Bill No. 6833 o Philippine Geriatric Center Act at House Bill No. 6835 o Health Outreach for Seniors and Indigent Program na naglalayong magbigay ng mas maayos at abot-kayang serbisyong pangkalusugan. Ayon pa kay Akbayan Representative Percy Sendanya, nararapat lamang na mapunta ang pondo ng gobyerno sa mga sektor na higit na nangangailangan, lalo na matapos mailantad ang malalaking pondong nawala sa korupsyon. Dagdag pa niya, makikinabang ang lahat sa hinaharap kung may matibay na public health system na handa para sa pangangailangan ng tumatandang populasyon. Sinabi naman ni Dinagat Island Representative Kaka Bagao na makakatulong ang mga panukala upang mapabuti ang akses sa serbisyong pangkalusugan ng mga nakatira sa malalayong lugar at geographically isolated areas. Kasabay nito muling inihain ng bloc ang House Bill No. 6832 o Anti-Hospital Detention Amendment Bill upang higpitan ang parusa sa iligal na pagditine ng mga pasyente at matatag na pondo para sa mga indigent. Binigyan din ni Akbayan Representative Shell Jokno na kailangan palakasin ang batas upang tuldukan ang paglabag sa karapatang pantao ng mga pasyente sa mga ospital. Ipinunto rin ng mga mababatas na ang mga pasyente ay pumupunta sa ospital upang mapagaling at hindi upang ikulong, kaya't mahalagang tiyakin ang kanilang karapatan at dignidad. Jade Buhoy, nag-uulat para sa Golden Nation Network. Samantala, nagbigay ng tulong ang Philippine Coast Guard matapos makaranas ng problema sa makina ang fishing boat na FB Gabriel 6 habang nasa karagatang malapit sa Capones Grande, Zambales noong December 14. Ayon sa ulat, nagmula sa Subic, Zambales ang FB Gabriel 6 para sa isang pangingisda ng masira ang mga outrigger nito dahil sa malalakas na alon. Kaagad rumisponde ang PCG vessel na BRP Cabram matapos makatanggap ng distress call at ligtas na ineskortan ang bangka kasama ang 25 na tripulante patungo sa Coast Guard Station Zambales para sa karagdagang tulong. Susunod sa News Force. Higit 100 Pinoy na pinalikas bunsod ng tensyon sa Thailand at Cambodia nasa maayos na kalagayan. Medal haul ng Pilipinas sa SEA Games, patuloy ang pagdagdag. Joint Development Plan ng JICA at MMDA para sa Metro Manila Intelligent Transport System pinaghahandaan. Manatiling nakatutok para sa higit pang mga balita sa pagbabalik ng News Force.